If Hobbes and Locke were Filipino, maybe they'd start here, sa gitna ng gulo. Ako, si Hobbes. Naniniwala akong likas na marahas at makasarili ang tao. Kung walang kapangyarihang kinakatakutan, babalik tayo sa digmaan ng lahat laban sa lahat. Ako naman si Locke. Naniniwala ako na likas na mabuti at makatwiran ang tao. Ang kapangyarihan ay ipinagkakatiwala lamang, hindi ibinibigay ng lubos. Kung ganito ang mundo, disiplina o tiwala na lang ba talaga ang pagpipilian natin? Sino nga ba talaga ang tama? Sa likas na kalagayan, bawat isa ay may karapatan gawin ang anumang gawain upang panatilihin ang estado ng kanyang buhay, kahit makakasakit pa ito ng iba. Ngunit sa akin, may likas na batas base sa kalikasan ng tao, ang pangangatwiran. Iginagalang natin ang buhay, kalayaan at pag-aari ng iba. Kung may dahilan ng tao, may kakayahan siyang pumili ng tama. Ang state of nature ay moral at payapa, ngunit nagkakaproblema dahil walang neutral na tagapagpatupad ng batas. Pero paano kung pareho silang tama? May mga mabait, may mga sakim, baka hindi tao ang problema, kundi ang sistema? Sa kabila ng pagkakaiba nila, parehong naghahangad sina Hobbes at Locke ng kaayusan. Kaya nabuo ang kasunduan, ang social contract na magtatakda kung paano nabubuo ang lipunan mula sa takot o mula sa tiwala. Naniniwala ako na marahas at makasarili ang tao. Kung walang pamahalaan, kaguluhan ang mananaig sa estado. It is a war of every man against every man. Kaya tayo nakikipagsundo. Ibinibigay natin ang ating kalayaan sa leviathan, kapalit ng katahimikan. Kailangan ng kapangyarihan ng gobyerno, sapagkat takot ang tutulak sa mga tao upang sumunod sa batas. Para sa akin, lahat ng tao ay may angking kabutihan. In the state of nature, lahat tayo ay makatwiran, malaya at pantay-pantay. Kaya't kailangan natin ng gobyerno, hindi para sa kapangyarihan, pero upang maprotektahan ang ating mga karapatan. No one ought to harm another in his life, health, liberty, and possessions. Ang pamahalaan ay tagapag-ingat lamang ng ating tiwala, hindi hari. Kaya kapag lumabag ito, may karapatang tayong bawiin ang pahintulot. At sa pagitan ng takot at kalayaan, kanino nga ba talaga nagmumula ang kapangyarihan? Ang kapangyarihan ay nagmumula sa kasunduan ng lahat na magpasakop sa isang pinuno o gobyerno. Siya ay may ganap na kapangyarihan at hindi pwedeng labagin o questionin sapagkat tayo mismo ang nagtalaga sa kanya. Para sa akin, ang kapangyarihan ay nagmumula sa pahintulot ng mga pinamumunuan. Ang mga pinuno ay mga tagapangalaga lamang at obligado silang sumunod sa batas ng natural rights, life, liberty, property. Kapag lumabag sila, nawawala ang kanilang lehitimong kapangyarihan at maaari tayong humingi ng pagbabago o itakwil sila. Kapag bumagsak ang gobyerno, bumabalik ang hidwaan at pagtatalo ng bawat isa laban sa bawat isa. At ang buhay nating lahat ay magiging solitary, poor, nasty, brutish, and short. Kaya kailangan ng nag-iisang malakas at makapangyarihang pinuno, gaya nung panahon ng batas militar. Ngunit kapag sobrang higpit, nawawala ang dangal ng tao. Ang gobyerno ay hindi dapat na memuwersa at nananakot, tulad ng ipinaglalaban sa EDSA. Kung walang takot, walang disiplina. Kung puro takot, walang kalayaan. Ang katahimikan ay mas mahalaga kaysa sa kalayaan. Ngunit walang tunay na kapayapaan kung walang katarungan. Pareho kayong tama, kaso kami ang naiipit sa gitna.
Noong EDSA, lumalaban kami dahil sawa na kami sa pamamunong hindi nakikinig, sa pang-aabuso ng kapangyarihan, at sa araw-araw na takot para sa aming mga sarili at sa mga mahal namin sa buhay. Ngayon, parang bumabalik ang lahat ng ito. Ibang mukha nga lang. Kapag inaabuso ng mga pinuno ang kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanila, karapatan nating panagutin sila. Ngunit, kapag hindi sumusunod ang mamamayan, humihina ang estado. Kapag nagkawatak-watak ang pagtalima, masisira at mawawala ang kapayapaang binigay ng soberanya. So, saan ba kami lulugar? Nasa pagitan kami ng takot at tiwala, sa pagitan ng pananahimik at pag-aaklas, naghahanap ng paraan para manatiling ligtas pero di tinatalikuran ang dapat panindigan. And covenants without the sword are but words and of no strength to secure a man at all. The end of law is not to abolish or restrain, but to preserve and enlarge freedom. Dalawang paniniwala, dalawang mukha ng ating lipunan. Ang isa, takot sa kaguluhan. Ang isa, tiwala sa katwiran. Ngunit, sa Pilipinas, ang tunay na social contract ay baka hindi pa tapos. Baka araw-araw pa rin natin itong pinipirmahan sa mga maliliit o malalaking paraan, sa mga aksyong nagpapakita kung ano nga ba ang tunay nating pinapahalagahan.